Sa pamamagitan ng basag na bintana ni Logan, makikita ang mga sumasalakay na naghahanda para sa kanilang susunod na atake. Ang isa sa kanila ay inilalagay ang kanyang mga paa sa likod at naghahanda ng tumalon. Tumalon siya ng mataas sa hangin at inilalagay ang kanyang espada sa likod ng kanyang likod. Pagkatapos ay nagpakawala siya ng isang malakas na atake patungo kay Logan, isang malawakang aura blade. Nakikita ito, na pagtanto ni Logan na maaaring pahabain ng kanyang kalaban ang kanyang mga atake. Sa huling segundo, nagawa ni Logan na tumugon habang papalapit ang atake sa kanyang mukha. Siya ay yumuko, at ang talam ay dumaan lamang ng ilang pulgada sa itaas ng kanyang ulo. Dahil dito, nabigyan siya ng mga sumasalakay ng bagong gupit. Ang impact ng atake ay nagpatumba kay Logan sa kanyang likod. Tumayo siya muli, at tumitingin sa sumasalakay. Sinabi niya na ang kanyang kakayahan sa espada at mga pamamaraan ay medyo ayon sa aklat. Ngunit para sa kanyang kakayahang malayang baguhin ang saklaw ng Force, ay isang abala. Pagkatapos ay gustong magsalita ni Logan tungkol sa isa pang sumasalakay, ngunit may napansin siya. Habang papalapit sa kanya ang isang talam mula sa itaas, napansin ito ni Logan at kailangang mag-isip ng isang estratehiya ng mabilis. Kahit sa huling segundo, muling bahagyang naiwasan ni Logan ang atake. Ngunit sa pagkakataong ito, nasugatan siya sa balikat. Ang sumasalakay ay umatras, habang bahagyang nakatayo si Logan. Nakikita ito, ngumiti ang sumasalakay na may kulay pilak na buhok. Tinitingnan siya, iniisip ni Logan na lumilitaw siya mula sa dilim na parang isang multo. At muling nawawala, na parang natutunaw pabalik sa dilim, na itinuturing ni Logan na isang kakaibang atake. Ang nangungunang Force user na ito na may background sa pagiging assassin ay nagpapaalala sa kanya ng mga ghost assassin sa imperyo, na naririnig lamang niya sa kanyang nakaraang buhay. Muling nakaramdam si Logan ng matinding sakit. Mukhang nasugatan din ang kanyang binti. Mukhang kasing bilis ng kanyang kasama ang isa pang sumasalakay. At iniisip ni Logan na hindi ito ang oras para magambala. Habang tumatalo ng ganap na nakamaskarang figure para sa isa pang atake, na nagawa ni Logan na harangin. Iniisip niya na ito ay isang malinaw na krisis. Sa totoo lang, isa lamang siyang mataas na ranggo, kaya walang paraan na makakayanan niya ang dalawang nangungunang ranggo. Gayunpaman, sa kabila nito, hindi nararamdaman ni Logan na matatalo siya. Nakikita ang kanyang pagtitiyaga, ang dalawang sumasalakay ay natigilan at hindi makapagsalita, hindi sigurado kung ano ang sasabihin o gagawin. Ang lalaking may kulay pilak na buhok ay Nenes pa. Tinatawag si Logan na matigas ang ulo, pagkatapos ay hinigpitan niya ang hawak sa kanyang espada. At muling tumalon patungo kay Logan na may nakamamatay na intensyon, sumisigaw sa kanya na mamatay. Doon na pagtanto ni Logan kung ano ang dapat niyang gawin upang maiwasan ang masamang pagtatapos ng krisis na ito. Ginamit niya ang kanyang wind boots, lumayo sa mga sumasalakay. Sa isang iglap, napunta siya sa likod ng mga assassin. Habang ginagawa niya ito, nagawa niyang sugatan silang dalawa. Sinasabi na kung ito man ay isang artifact o isang lihim na pamamaraan. Dapat niyang gamitin ang anumang makakaya niya at tumuon lamang sa depensa. Kung gagawin niya iyon, magkakaroon siya ng pagkakataong gumanti. Pagkatapos ay tumingin siya sa sumasalakay at sinabi na ito ay isang pagkakataon tulad ngayon. Mukhang nag-iinit ang kanyang mga kalaban. Pinipilit nilang ilabas ang kapangyarihan ng higit sa kanilang mga limitasyon, nang hindi iniisip ang kahihinatnan. Habang inaatake ng lalaki si Logan gamit ang isang malakas na pamamaraan na bumabalot sa buong silid. Sinabi ni Logan na, desperado na rin sila. Gayunpaman, nagawa ni Logan na salagin ang karamihan sa mga atake ng kanyang kalaban. Habang ginagawa niya ito, iniisip niya na sa isang malinis na tama lamang, patay na siya. Malinaw na itinutulak paurong ang kanyang mga paa. Habang hinihigpitan ni Logan ang hawak sa kanyang espada, sinabi ni Logan na ang bawat atake ay napakalakas at kung patuloy niyang haharange ang mga ito ng direkta, hindi kakayanin ng kanyang katawan. Mukhang alam din ito ng sumasalakay habang bumabalik ang kislap sa kanyang mga mata habang naghahanda siyang muling umatake. Buong lakas siyang tumalon patungo kay Logan, muling sumisigaw sa kanya na mamatay. Ganap na kalmado at papalapit kay Logan, sinabi ng sumasalakay na ito na ang katapusan niya. Gayunpaman, ang kanyang kalmado ay tila nabasag sa loob ng susunod na segundo.
Habang pumupulandet ang mga ugat sa buong mukha niya, muling nagawa ni Logan na harangin ang kanyang malakas na atake. Sa pagkakataong ito ay hinahawakan ng kanyang espada gamit ang parehong kamay. At itinuturo ito sa lupa habang hawak pa rin ito sa ere. Isang kahanga-hangang pagpapakita ng lakas dahil hindi siya natitinag ni 1 pulgada sa paggawa nito. Pagkatapos nito, ngumiti si Logan mula sa likod ng espada dahil mukhang siya na ang kumokontrol sa labanang ito. Nakikita ito, tinawag ng sumasalakay si Logan na isang matigas ang ulo. Habang pinagpapawisan ang kanyang noo, pagkatapos ay sinipa niya si Logan, ibinagsak siya sa pader sa likod niya. Napaatras si Logan habang tumatalsak ang dugo mula sa kanyang tiyan at binti. Habang sinusubukan niyang mabawi ang kanyang momentum, ang lalaking may kulay pilak na buhok ay naghanda ng umatake mula sa itaas. Ipinapalam kay Logan na doon na magtatapos ang kanyang kawalang galang. Habang naghahanda siyang magbigay ng kanyang atake, hinamak ng lalaking may kulay pilak na buhok si Logan. Sinasabing walang sinuman na katulad niya ang makakatalo sa kambal na espada ni Bifrost. Marami na siyang nakitang mga batang nasira ng kanilang sariling napalaking reputasyon. Sinabi ng lalaki na matagal na nakatagal si Logan. Ngunit walang paraan na makakayanan niya ang susunod na atake. Sa huli, isa lamang siya sa mga batang iyon. Pagkatapos, iminulat ni Logan ang kanyang mga mata. At may kakaibang pakiramdam sa kanyang aura. At sa kanyang mga mata, nakikita ito, tila natigilan ang sumasalakay. Gumagalaw ang espada ni Logan. Gumagalaw ito ng lampas sa malay na pag-iisip. Hindi na nakikipaglaban si Logan gamit ang kanyang ulo, kundi gamit ang kanyang katawan. Doon nagpakawala si Logan ng isang atake na napakalakas at napakabilis, na hindi inaasahan ng sinuman sa mga sumasalakay. Nakikita ito, ang lalaking may kulay pilak na buhok ay maaari lamang isipin ang mga tsismis na narinig niya noon. Si Logan ay isang taong tila tumataas ang antas habang nakikipaglaban, ngunit hindi siya naniwala sa mga tsismis na iyon. Ito ang nagdulot ng kanyang kamatayan. Habang banibitawan ni Logan ang kanyang malay na pag-iisip at hindi kinakailangang mga galaw, naghahandang lumaban gamit lamang ang kanyang espiritu. Samantala kinabukasan, mukhang nagkaroon ng isang pagpupulong upang talakayin ang mga pangyayari sa gabing iyon. Isang pagpupulong na binuo ni na Henkel, Philip, Dwayne, at Clayton. Lumilitaw na ang kanilang investigasyon sa mga pangyayaring naganap noong nakaraang gabi ay nagbunyag na mayroong 13 intruder sa kabuuan, at lahat sila ay napatay. Pagkatapos ay tinanong ni Henkel kung ano ang mga casualty, at sinabi ni Logan na sa kanilang panig, mayroon silang 5 patay na sundalo, 12 sugatan, at isa pa si Patrick. Mukhang malubha siyang nasugatan habang pinuprotektahan ang ina ni Logan. At tila nananatili lamang si Marian sa tabi nito. Habang ginagamot siya ng mga doktor, isinasaalang-alang ang antas ng mga intruder. Medyo mababa pa rin ang pinsala. Sinabi ni Logan na tama si Henkel, dahil binubuo sila ng mga nangunguna at nasa gitnang antas na mga sumasalakay. Wala sa kanila ang may kilalang mukha. Pagkatapos ay tinanong ni Henkel kung sino ang gagawa ng ganitong bagay. Pagkatapos ay tumayo si Logan mula sa mesa. At sinabi niya na naniniwala siyang ito ang gawa ni Jordan Valtermin. Narinig ito, parehong nagsimulang sumigaw sina Dwayne at Philip na hindi niya ito maaaring gawin. Walang paraan na makakalaban sila sa bahay ng duke. Mas malala pa, maaaring harapin nila ang buong paksayo ng ikalawang prinsipe. Narinig ito, ngumisi si Logan. Tinanong niya si Dwayne kung bakit niya ipinapalagay na makikipaglaban siya sa bahay ng duke. Na nag-iwan kay Dwayne na nagtataka. Sinabi ni Logan na mayroon siyang sentido komun, at alam niya na kung gagalawin nila ang bahay ng duke ngayon. Uubusin lang sila, si Juan Douglas lang ang makikinabang. Anuman ang karumaldumal na gawain ang gawin sa kanila, kahit na nasa bingit ng kamatayan ng Panginoon ng kanilang mga sundalo. Kailangan nilang tiisin ito, tinanong ni Dwayne kung bakit. At sumigaw si Logan na ito ay dahil mahina sila, dahil wala silang kapangyarihan. Tumingin siya kina Henkel at Clayton. Tinatanong kung hindi ba ito nakakaawa. Pagkatapos ay tinanong niya kung siya lamang ang galit tungkol dito. Pagkatapos ay tumingin si Logan kay Henkel. At tinanong siya kung kumusta na ang pagsasanay ng mga kabalyero. Doon sinabi ni Henkel kay Logan na ganap na silang handa. Narinig ito, sumaya si Logan.
Pagkatapos ay sinabi niya na gayunpaman. Salamat sa lahat ng naririto. Nakakaramdam siya ng pag-asa. Pag-asa na balang araw, pagbabayaran nila ang gumawa ng kahihiyan na ito. Pag-asa na magkakaroon sila ng lakas upang gawin iyon. Pagkatapos ay yumuko si Logan sa kanyang mga nasasakupan. Nakikita ito, lahat ay tumayo. Habang sumisigaw pa si Henkel kay Logan na huwag gawin iyon. Nanatiling nakayuko si Logan habang naghahanda siyang magsalita sa lahat. Hiniling niya sa lahat na magpatuloy pa ng kaunti, at sa lalong madaling panahon ang lahat ng kaluwalhatian ng McLean ay mapapasa kanila rin. Habang halos mapaluha si Henkel, at nakangiti sina Clayton at Philip. Lahat sila ay sumang-ayon kay Logan. Sinasabing gagawin nila ang lahat ng kanilang makakaya upang tulungan siya. Pagkatapos ng hating gabing pag-atake ni Jordan, pinatatag ni Logan at ng kanyang malalapit na tauhan ang kanilang determinasyon na paunlarin ang teritoryo, at bilang resulta, lahat ay nagsimulang magtrabaho ng masigasig. Si Dwayne ay nagsusulat at tumatapos ng mga bantan ng dokumento sa loob ng isang araw. Habang tinutulungan nina Philip at Damien, dahil iniisip nilang mag-o-overtime sila, itinutulak ni Henkel ang lahat ng kanyang mga kabalyero na mas humayo pa sa kanilang pagsasanay habang buhat-buhat nila ang mabibigat na bato sa kanilang likod. At sinasabi ni Henkel sa kanila na kung sila ay mga force user, hindi sila basta sumusuko dahil lamang tumama sila sa isang pader, kundi humahakbang pa sila ng isa pa kapag nararamdaman nilang umabot na sila sa kanilang limitasyon. Ang diwang iyon ay umabot din sa lahat ng mamamayan ng McLean. Dalawang mangangahoy ang nakakita nito at tinanong nila sa kanilang sarili kung ang labis na mahigpit na pagsasanay na ito ay dahil ba sa nangyari. Ipinabatid ng isa sa kanyang kaibigan ang nangyaring pag-atake noong nakaraang gabi at sinabi nito na halos mamatay na si Patrick at maaaring sumiklab ang isang digmaan. Nang marinig ito, tinawag ito ng lalaki na kabaliwan, sinasabing walang ibang tatanggap ng mga refugee na tulad nila. Pagkatapos ay tumingin sila sa mga kabalyero at sinabing hindi talaga ito ang panahon para mag-atubili. Hindi nila dapat hayaang mawala muli ang kanilang tahanan at sinabi ng isa pa na nabalitaan din niya na nagre-recruit si Logan para sa Vigilante Corps. Sa huli, mukhang ang pag-atake ni Val Termin ang humantong sa pagdami ng mga voluntaryong aplikante para sa Vigilante Corps ng McLean. At ganoon na lamang, lumipas ang 3 buwan. Salamat, sabi ni Logan, mukhang hindi nagagawa pa ng anumang bagay ang Duke, sa ngayon. 6 na buwan na ang nakalipas mula nang magsimula ang digmaang sibil at ngayon ay dumating na ito sa direktang pagtutunggali ng mga elit na paksayon. Kaya naman, sabi ni Logan, marahil ay wala na silang kapasidad na magpadala pa ng mga asasin. Sinabi ni Patrick na may katuturan ito, dahil pinagmamasdan sila ng mga tao sa kalye, nagtataka kung sila ba ay galing sa isang patrol. Sinabi pa ni Patrick na sa ngayon, ang paksayon ng ikalawang prinsipe ay itinutulak pa atras. Habang tinitingnan niya ang ilang bata sa isang sandbox, sinabi ni Logan na patuloy silang nawawala ng teritoryo sa gitnang harapan at ngayon ay naitaboy na sila hanggang kanluran sa teritoryo ni Val Termin. Ang paksayon ng ikalawang prinsipe ay nasa loob na ngayon ng maharlikang nasasakupan at nawala rin nila ang isa sa kambal na kastilyo roon. Bukod pa rito, iniisip ni Logan ang kanyang sariling kontribusyon dito. Si Bifrost, isa sa mga pangunahing kapangyarihan ng paksayon ng ikalawang prinsipe, ay nawala ng teritoryo dahil sa kanila, na pumutol sa kanilang mga linya ng supply. Kaya ngayon, upang mapanatili ang kanilang kapangyarihan, marahil ay pinapasan din nila ang mga supply ng Noble. Iyon ang nagpabilis pa sa pagbagsak ng isang natalong paksayon, kaya perpektong tumutugma iyon sa kanyang plano. Pagkatapos marinig ang lahat, nagsalita si Patrick, na sinasabing marahil ay hindi niya dapat iniisip ang ganoong bagay bilang isang kabalyero. Ngunit salamat sa digmaang sibil, ang kanilang pamilya ay lumago ng labis. Tulad ng sinabi ni Patrick, sa pamamagitan ng pagre-recruit ng mga kabalyero mula sa mga pamilyang nawasak ng digmaan, ang bilang ng mga kabalyero ay 170 na ngayon, na humigit pa sa puwersang mayroon sila bago ang paglusob sa Tomoto Castle. Bukod dito, mukhang tapat din silang mga kabalyero, dahil lahat sila ay bamaling para sa maludaw kay Logan at Patrick na may ngiti sa kanilang mga mukha nang makita sila. Kung isasama rin nila ang mga crossbow cavalry, mga trainee, at ang kanilang regular na tropa, sinabi ni Logan na mayroon na silang 3,500 tropa.
Habang sinasabi ng isang kabalyero sa isang trainee na sumaludo sa Panginoon. Kung idaragdag nila rito ang 5 kastilyong nakuha nila mula kay Befrose, kasama ang Sylvan at Teslon, at ang mga vigilante na nirecruit mula sa 2 iba pang bayan, mas tumataas pa ang bilang. Sinabi ni Logan na ang kabuuang bilang ay umaabot sa humigit kumulang 10,000, at sinabi ni Patrick na mahusay ang kanilang ginawa. Nang makita sina Logan at Patrick, nagtataka ang 2 iba pang kabalyero kung dapat din ba silang bumati sa kanila. Higit sa lahat, mukhang nagbunga ang pagsasanay ni Logan. Ganap na niyang magagamit ngayon ang Force Blade, isang kapangyarihan kung saan ang mismong Force ay nagiging sandata at baluti. Ang tanda ng mga may mataas na ranggo. Nang makita ito, sinabi ni Patrick na mukhang nahigitan na siya ni Logan, ngunit sinabi ni Logan na hindi pa siya lubos na naroon. Inilagay niya ang kanyang kamay malapit sa kanyang bibig, at sinabing hindi pa rin niya maunawaan ang ika-4 na anyo ng Divine Sword Manual, Blazing Flame Slash. Gayunpaman, ang lahat ay umuusad ng mas mabilis kaysa sa kanyang inaasahan. Kaya naman, sinabi ni Logan sa kanyang ama na sa tingin niya ay panahon na para gamitin nila ito. Tinanong siya ni Patrick kung ano ang ibig niyang sabihin, at pagkatapos ay biglang may napagtanto na isang bagay. Tinatanong si Logan kung talagang gagawin niya ang iniisip ni Patrick na gagawin niya. Pagkatapos ay tumungala si Logan sa langit at sinabing wawakasan niya ang digmaang sibil. Sa timog na kabundukan, mukhang may mga goblin na gumagala sa loob ng isang kagubatan. Bigla na lamang, nag-ambala sila ng isang tunog. Isa itong Earth Golem, na may hawak na asol na marmol. Nang makita ito, lumapit ang mga goblin sa kanya, naghahandang kainin siya ng buo. Gumuho ang golem bago pa man mahawakan ng mga goblin, at naiwan silang nakatingin sa mga guho. Nang makita ito, nagsimula silang tumawa sa kanyang kahinaan. Gayunpaman, hindi nila inaasahan ang susunod na mangyayari. Isang malakas na pagsabog ang pumatay sa lahat ng mga goblin sa isang iglap. Muling tumayo ang golem dahil wala nang natira sa mga goblin, kundi ang mga guho at apoy na dulot ng pagsabog. Pagkatapos ay dumating si Logan sa likod ng golem at sinabing maganda ito. Masaya siya sa lakas na taglay ng marmol. Pagkatapos ay sinabi niya kay Clayton na ang tanging natitira na lamang ay paikliin ang oras ng pag-activate ng halos kalahating segundo, at sinabi ni Clayton na isa sa isip niya ito. Dumating si Hamar, at sinabi kay Logan na naubos na nila ang lahat ng mga prototype na dala nila, at tinanong kung hindi ba sila dapat nang bumalik. Nang marinig ito, hindi makapaniwala si Logan, dahil sinabi niya kay Hamar na gumawa pa, ngunit inakala ni Hamar na sapat na ang isang kahon. Pinag-isipan ito ni Logan, at masaya siya sa resulta, dahil ang paglilinis sa isang buong nayon ng mga goblin ay tumagal lamang ng halos 1 oras. Pagkatapos ay sinabi niya na ito ay lubos na nakapagpapasigla. Pagkatapos ay tumingin si Logan sa likod, at mukhang apektado silang lahat ng isang uri ng pagyanig. Nakarinig sila ng isang sigaw na napakalakas kaya nasasaktan ang kanilang mga tainga, at sinabi ni Clayton na nagmumula ito sa distillation zone. Gayunpaman, tila hindi talaga mahalaga kay Logan kung saan ito unang nagmumula, at lumundag siya palayo, na sinasabing kailangan muna nilang tumakbo. Sa isang ligtas na lugar, silang tatlo ay naghabol ng hininga sa lilam ng ilang puno. Tinanong ni Clayton kung ano ang bagay na iyon, at sinabi ni Logan na wala siyang ideya, ngunit ang tunog ng bomba ay malamang na gumising sa lokal na Maninila. Pagkatapos ay tumingin si Logan sa lugar kung saan sila tumakas, sinabi niya na ang malalalim na rehiyon ng timog na kabundukan ay sikat sa buong kontinente bilang isang demonic zone. Tila nananatiling alerto sina Clayton at Hamar habang humihingal si Logan, at sinabi sa kanila na mahusay ang kanilang ginawa. Sinabi niya na kakaunti lamang ang kanilang impormasyon, ngunit ang produkto ay naging mas mahusay kaysa sa kanyang inaasahan. Iniisip pa ni Logan na maaaring mas maganda pa ito kaysa sa kanyang nakaraang buhay. Pagkatapos ay ipinaliwanag ni Clayton na ang bombang liberation ay may lakas na katumbas ng isang pangalawang klaseng spell, ngunit ang halaga nito ay ika-20 lamang ng isang unang klaseng scroll, na isang revolusyonaryong kahusayan. Lahat ng ito ay salamat sa pananaliksik na dinala ni Logan, sabi ni Clayton, habang kinikilala rin ni Logan si Clayton para dito, at itinaas ni Hamar ang kanyang kamay, na sinasabing nakatulong din siya. Sinabi ni Logan na makatarungan ito,
dahil kung wala ang blueprint, imposibleng kopyahin ito. Ang paggawa ng liberatio ay dapat na mahigpit na protektado. Pagkatapos ay sinabi ni Clayton na siya at si Hamar lamang ang nakakaalam ng buong proseso, at nagpatuloy si Hamar sa pagsasabing kung hindi alam ang ratio at ang formula sa pagton ng mana, walang makakakopya nito, kahit na makita pa nila ito. Sinabi ni Logan na talagang mahusay itong gawa. Sinabi ni Logan na bilang pasasalamat, dadagdagan niya ang pondo ng suporta ng Magic Tower ng 30% na nagpangatog kay Clayton sa labis na kaligayahan. Para rin kay Hamar, babawasan niya ang kanyang termino ng kontrata ng 3 taon, na hindi makapaniwala si Hamar. Gayunpaman, nagpatuloy din si Logan sa pagsasabing kung mulik ang formula, mawawala ng bisa ang lahat ng ito, at tila okay lang sina Clayton at Hamar dito, at nanumpa pa si Hamar sa kanyang buhay na pananatilihin niyang lihim ito. Pagkatapos ay sinabi ni Clayton na dahil maganda ang pakiramdam, ito na ang tamang oras para ipakita kay Logan ang iba pa. Habang binubuo nila ang liberatio, sinubukan din nilang gumawa ng iba pa. Tinatawag ito ni Clayton at Hamar na Rapid Fire Crossbow Artifact Edition. Nang makita ito, hindi makapagsalita si Logan. Nakabuo sila ng artifact version ng crossbow.